Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na po ang isa sa matinding bombshell, no, laban sa inyong PTSD na Vice President Sara Tocmol Duterte. May lumabas na po, no, nagsing-along na, gumamit na po ng karaoke itong dating aide ni Tocmol Sara Duterte. Ito po yung sinasabi ng dalawang personalidad na binibisita ni Tocmol diyan po sa bilangguan 10 oras ng gabi. Mukhang niriripaso niya, mukhang siguro sinasabihan na wag mong ibubuka ang iyong bibig, wag kang gagamit ng karaoke kasi oras namang gawin mo yan, baka ikaw ay kainin ng mga bulate, no? Yan po, no, mayroon po diyang video, banggitin na natin, si Pebbles, si Ma'am Shi, no, si Pebbles Talikera. At ito rin po yung sinasabi sa posting ni Ramon Tulfo na walang iba kundi si Jaime Madriaga. Yan po ay kasalukuyang nakapiit, no, dahil sa kasong kidnapping diyan po sa bilangguan na dinadalaw ng inyong Tocmol na Sara Duterte. Ano po ba ang kahalagahan nitong si Madriaga sa Tocmol ninyong Vice Presidente? Ay nako, ang laki po ng pasabog mga kababayan. Mukhang nag-sworn affidavit na ito. Mukhang dito nalalabas ang kademonyohan, ang katarantaduhan, ang pagiging sakim sa kwarta nitong si Sara Duterte, no? At ganun din po si Trillanes, lalong ibabaon si Sara Duterte kasi meron din pong pasabog si former Senator Antonio Trillanes. Nako, kalbalyor na to, at nangangarap pa itong Tocmol ninyong Vice Presidente na mananalo daw siya sa 2028. Paano ka pa mananalo? Ito, lilitaw na o lumitaw na ang inyong kagahaman sa pera. Kaya no wonder mga kababayan, hindi ma-explain kung saan niya pinunta ang milyong-milyong budget ng opisina ng OBP at ng hinawakan niyang DepEd sa loob ng 2 taon kalahati. Tama ba mga kababayan? Bilyon ang nakuha niya. Lalong-lalo na nung siya ay mayor ng Davao City. Almost 3.5 billion mga kababayan ang kanyang confidential funds. Daig niya pa ang malalaking syudad sa Manila na tulad ng Quezon City, nakakaunti lang o di kaya wala pa ngang mga confidential funds. Pero siya, dahil presidente ang tatay niya, spoiled brat siya, at kung hindi gagawin ng tatay niya lahat ng ipag-uutos niya, baka isiwalat, hudasin niya ang tatay niya. So binigay ng kanilang ama na ngayon ay nakakulong doon sa dahig, ang kanilang kapritsyo, o ngayon may lumantad na mga kababayan. Ito pong balita sa politiko, no, antindi po ng pasabog mga kababayan, no. Nandiyan po bagman ni Sara Duterte, kanyang dating aide, ay umawit na po ng ano ba magandang title ng awit na yan? Luha. Oo. Bakit? Luluha po dito baka ng dugo si Sara Duterte. Baka maging poon pa siya o maging santa pa siya. Ngayon, santita siya mga kababayan. Animal sa animal itong inyong Sara Duterte, because sa paglalahad po ni Jaime Madriaga, ang haba po ng article na sinulat dyan sa politiko, no? Sa aking pagkakaintindi o pagkakaunawa, na naging aide po siya
ni Sara Duterte at naging bagman noong siya pa ay mayor ng Davao City. Ginawa po siyang convener ng isang samahan para po sa vice presidential run ni Tokmol, yung Isip Inday Sara, nakalimutan ko yung isa. Nandiyan po sa article ng Politico na yan, no, yung headline nila. Na ang mga kasamahan daw po diyan ay mga dating kaklase ni Sara Duterte sa San Sebastian Law School. Di po ba? Para po makapangalap ng mga pondo. Okay? At ngayon, nanalo na nga daw po si Sara Duterte. Ayon, tumabo ang kwarta. Dumaloy po ang maraming kwarta sa mga pinagbigyan ni Sara Duterte. Meron daw dyan sa comedy bar sa Quezon City na nakita niya yung si Moon Sayak, no? Yung dati yatang spokesperson o nagtrabaho kay Sara Duterte, nandun dun sa comedy bar at sinabi sa kanya na iakyat mo yung pera sa opisina. Nagdala rin daw po si Madriaga ng isang sasakyan doon po sa Ombudsman, no? Iniwan niya lang daw po yung sasakyan doon na nagkakalaman ng pera at may nagdrive po paalis. Tapos in-instructan din siya na kunin ng isang sasakyan sa Quezon City, ipakarwash at iiwan na lang. Ibig sabihin, may mga daladalang pera ang mga sasakyan na iyon, mga kababayan. Antindi, no? Tapos siya inaatasan siya na maghanap ng magiging mamumuno sa BP-SPG, yung security group ni Tokmol. Biruin nyo, hindi pa siya nagiging vice president, humihingi na siya ng vice presidential group. May nakuha po sa isang tao, tapos si Kernel na yon, nirekomenda naman ngayon yung latest na BPSG ni Sara Duterte. Yung ngayon po ay naka-court martial yan at nakademanda yan dahil sa paggamit ng confidential funds. No, ang haba ng balita na to, no, binubuod ko lang sa inyo ayon sa aking pagkakaintindi. At itong kernel na ito na naging BPSG officer ni Sara Duterte, yan po ang nagpakalat ng mga confidential funds. Na tama pala yung sinasabi nung nasa OBP, yung mga disbursing officers, na binigay lang nila ang pera para sa confidential funds kay Colonel La Chica. Yun, La Chica ang last name niya. At dahil si La Chica daw po ang nakakaalam kung ano ang gagawin, paano i-disburse ang confidential funds. Na-disburse sa mga kaalyado, sa mga binayaran ni Sara Duterte. Hindi nagamit ng tama ang mga pondo, kaya hindi po makapag-explain ng tama. Kaya pala iniiwasan ang impeachment case niya dahil nga po dito sa pasabog ni Jaime Madriaga, na ngayon po ay kasalukuyang nakapiit na dinadalaw ng hating gabi ni Sara Duterte. Siguro binabraso, pinagbabantaan na wag kang kakanta. Naku, nanganganib ang buhay mo, mama, no? Ikaw, nakabilanggo ka, mamaya, alam nyo naman dyan, if the price is right, gagawin nila ang gusto mo. Kaya dapat i-secure na yang si Madriaga, nakapagbigay na siya ng kanyang sworn affidavit, no? Papatunayan na, kailangan yan, buhayin ninyo si Madriaga, marami siyang nalalaman. O di kaya si La Chica, baka gusto na rin bumaliktad ni La Chica, at yung mga iba pa dyan ng mga kasamahan ni classmate ni Sara Duterte na naambunan ng mga lawyers. Nako, delikado kayo. Pag kayo na isa-isa, mga lawyers kayo, mawawalan kayo ng pagiging abogado. O ayan lang po, mga kababayan, Antindi ng pagkabuaya sa kwarta ni Sara Duterte. Kaya no wonder, mga kababayan, kayang-kaya nilang magbayad ng lawyers ni Digong. Kayang-kaya nilang mag-travel around the world nang wala silang pakialam, na sabi nila wala kaming kinukuwang pondo na ginagamit pang personal. At ang matindi, mga kababayan, ang sabi pa ni Madriaga, yun daw campaign ni Sara Duterte ay napondohan sa pamamagitan ng pogo at drug money. Patay na.
Siyempre ba naman, ikaw ba naman, Michael Yang, kilalang drug lord, Peter Lim, at ang tatay nga nila, sabi nga ni Trillanes, isa sa pinakamalaking drug lord na ineliminate ang kanyang mga kakompetensya. So dapat talaga maimbestigahan ang mga ito. Dapat makalkal na ang mga ari-arian at para mapanagot ang mga ito. Sila ang pinakamalaking drug lords dyan sa ating bansa. In-enable nyo ang pogo. Ang pogo ang malaking krimen ang ginawa sa ating bansa. Human trafficking, sex trafficking, torture, homicide, no? Kung ano-ano pa, illegal gambling, no? Kaya yan pala yan, no? Ang grabe, ang tindi, bilyon. Kaya ngayon, sabi ni Trillanes, may magkakaso sa kanya sa ombudsman. Dito natin malalaman kung paano nagkaroon ng bilyong-bilyong pera itong si Sara Duterte, na walang pakialam, na travel lang ng travel, hindi nagtatrabaho pero kumikita ng bilyong pera. Yan po ang magpapile po ay tungkol sa paggastos niya, no, na hindi niya mapaliwanag na confidential funds at iba pa. At dahil sa ugnayan ng Ombudsman at AMLAC, yung Anti-Money Council, no, Anti-Money Laundering Council, may ugnayan yan. Once na ma-file na yan, pwede na pong mag-report ang AMLC sa mga bank transactions, mga bank accounts ng mga Duterte tulad ni Sara Duterte Tokmol sa Ombudsman. Simulan na yan para magkaalaman na yung mga bank accounts na sinasabi ni Trillanes na pag-aari o joint account ni Tokmol at ng kanyang tatay na karton, magkaalaman na. Dapat pati itong si Pulong Duterte, imbestigahan na rin yan. Paano makakapag-travel yan sa 17 countries, ng personal funds niya lang ang gagamitin. Twice pa yan, Noong March to May of this year, 17 countries na yun nag-travel na, tapos uulitin niya ulit. Ang daming pera. Ibig sabihin, in the span of June, July, August, in the span of 7 months, nakakolekta na naman siya ng bilyon. Ano negosyo ninyo? Di po ba? O yan, yari si Sara Duterte. May nagsing along na po na kanyang aide at bagman niya. At tiyak, may magkakaso sa kanya sa ombudsman, sabi ni Trillanes, itong darating na Biyernes. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.